Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to ang It's. Huwag na natin tong patagalin. Si Sara Duterte po ay nagsalita na tungkol sa laptop mga kababayan. Kasi di ba meron pong nabalita na merong di umanong binatong laptop etong si Sara Duterte doon sa isang meeting dahil siya po ay dismayado at hindi niya nagustuhan ang ginawa ng kanyang abogado ay hinampas, binato ng laptop mga kababayan yung empleyadong yon. At talagang yan naman po ay kumalat sa social media. At dahil dito mga kababayan, may mapakita ko sa inyo. Okay, ayan. Meron pong online signature campaign na nananawagan ng Justice for Atty. Poa. Sabi dito, throw it or break it. You can easily replace a gadget, but a human being is priceless. So meron palang mga fan base etong si Atty. Poa. At nananawagan sila ng hustisya para kay Atty. Poa. Dahil siya nga po daw di umano ay nabato. Nabato ng laptop. Kaya meron pong online signature campaign. Ito naman po ay satire lang po. Satire lang po ito. Ayan, kita-kita naman natin disclaimer, obviously satire. Kasi nga po, ito po ay nagbunga dun sa balita na meron, blind item po mga kababayan meron, abogado si Sara Duterte na binato niya ng laptop. Sabi nga, may pasa pa raw mukha namang walang pasa si Atty. Poa. Kasi na-interview siya mga kababayan, wala naman daw ganun. Wala naman daw pangyayari na merong abogadong binato. Etong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan natin Sara Duterte. Nagsalita na ang ating Vice President. Platform ma'am na tungkol dyan sa sa issue na yan. Pakinggan natin si Sara Duterte. Malabas sa different platform ma'am na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo ma'am na si Atty. Poa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na... Nakakalat ng chismis. Basura daw kayo, sabi ni Sara Duterte. Masyado na kayong basura. Ang dami nyo raw mga kwentong barbero na pati ba naman yung pagbabato ng laptop kay Atty. Poa, pinagkakalat ninyo, hindi naman daw yan totoo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Pagtanggol mo ang sarili mo. Gossip. Na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Ayan naman pala. Kayo talaga mga marites kayo. Never naman sa history. Never naman sa history sa buhay ni Sara Duterte na siya ay nambato ng laptop. Sa kanyang mga empleyado, sa kanyang abogado, sa colleague, co-worker, o kahit kanino. Hindi niya raw nagawa yun. So never. Mga marites, makinig kayo. Never na ginawa ni Sara Duterte yan. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Walang benefit pero may bukol. Walang benefit pero may pasa. Walang benefit pero nasaktan yung binato mo. Kasi ngayon, ang benefit nung siya nagbato, hindi ko naman sinasabi Sara Duterte yung nagbato. Ang benefit kasi ng halimbawa lang, may binato nga ng laptop. Sabihin niyo na natin, wag na laptop. Sabihin naman pilipilit natin na laptop. Sabihin natin, merong binato na refrigerator. Refrigerator. Hinampas ngayon yung isang tao ng refrigerator. Dahil, unang-una, bakit mo siya babatuhin ng refrigerator? Siyempre, galit na galit ka. Hindi mo naman magagawa yan kung masaya ka. Diba? Abnormal ka na kung nagawa mo yun ng masaya ka. Siyempre, nagawa mo yun nung galit na galit ka. Kasi alam niyo mga kababayan, kapag galit na galit ang isang tao,
hindi na po yan nakakapag-isip. Hindi na po tumatakbo ng tama ang kanyang kaisipan kapag galit ang tao. Kaya sabi ko sa inyo, kapag galit kayo, huwag kayong may kipag-usap. Mas maganda manahimik na lang kayo. Hayaan nyo muna yung galit na mag-subside, mawala. Kasi kapag galit kayo, marami kayong masasabi na hindi maganda na later on pagsisisihan ninyo. 'Di ba? So kapag ikaw ay nagbato ng refrigerator do sa isang tao, magagawa mo lang yun kapag galit na galit ka. So ang magiging benefit dun sa nagbato, kahit paano maiibsan ang kanyang galit. Bisa nga 'di ba pag hinampas mo ng refrigerator yung isang tao, pag nakita mo na nasaktan siya, magigising ka sorry, hindi ko sinasadya. Nagalit po kasi ko Parang ganoon lang yun, di ba? So, may benefit yan dun sa gumawa. At doon naman sa sa ginawan, hindi po benefit yun kasi hindi po benepisyo yung magkabukol ka at magkapasa ka. Kasi ilang araw mo yung titisin at syempre papacheck up ka. Ang benefit nun, dun sa nabato, magagamit mo yung HMO card mo. Magagamit mo yung PhilHealth mo. O, di ba? Kasi nga, nahampas ka nabato ka ng refrigerator So, Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. ha? Hindi ka marunong gumamit ng laptop? Hindi ka marunong gumamit ng computer? Anak ng teteng. Vice President ka Ibig sabihin, naging abogado ka, hindi ka marunong gumamit ng laptop? Anak ng teteng, ito may babasahin ako. Sabi ni Jesus Palsis Sandali lang Sabi ni Jesus Palsis, kasi grabe naman itong vice presidente natin na ito. Ba't hindi siya marunong gumamit ng laptop? Mga grade 1 nga gumagamit ng laptop Grade 2, grade 3. Tapos ikaw hindi ka marunong gumamit ng laptop? Naging abogado ka? Ilang taon ka naging abogado? Hindi ka gumamit ng laptop? Ano nangyari? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, nung nag-aaral ka, pinapagawa mo lang lahat ng report? Ha? Siya nagsabi mismo mga kababayan, hindi siya marunong gumamit ng laptop dahil hindi siya marunong mag-computer. Anak ng teteng. Paano naging abogado ito? Ha? Ito may nabasa ako sinabi ni Jesus Palsis Nasaan na yun? Nasaan ka na? Teka. May sinasabi si Jesus Palsis kasi mga kababayan. Paano nga naman naging abogado itong si Sara Duterte kung hindi marunong hindi marunong mag-laptop? Nasaan na yun? Ito. Ito guys, ayan Jesus Palsis binabasa ko, babasahin ko lang yung sinabi ni Jesus Palsis. Sabi niya, Sara Duterte. Nagsasalita Sara Duterte. Never in the history nagtapon ako ng laptop. Tsaka hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Kaya sinabi naman niya. Sabi tuloy ni Jesus Palsis, OMG. Oh my God! Paano naging lawyer yan? Never nagsulat ng pleading? Boba milk tayo. Boba milk tea tayo. Ito pa, mga kababayan. Meron pa mas matinding sasabihin ito Meron pa sasabihin mas matindi, mga kababayan. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Okay. O yun. Mas matindi pa to, mga kababayan. Sa lahat ng documents, nire-rely ko lang yan sa mga kasamahan sa opisina. So, hindi siya marunong gumamit ng Word, Excel, o ng so Microsoft Office, hindi siya marunong gumamit. So, hindi siya nagtatype. Ha? Hindi ka nagtatype? Kahit nung nag-aaral ka, hindi ka nagtatype? Anak ng teteng yan. Eto ba? Pwede maging presidente? Na hindi marunong mag-type? Hindi marunong mag-computer? Paano nga nung nag-aaral ka? Ayun yung tanong ko. Paano ka nag-aaral? Pinapagawa mo sa classmate mo? Anak ng teteng. Pinapagawa mo lang sa classmates mo yung
O meron ka assistant, o gawa mo kung ganito, gawa mo kung ganito. Anak ng tete, paano ka nakapasa bilang abogado? Tapos magpipresidente ka? Anak ng tete yan. Ano na Pilipinas? Sa minsan na gumagamit ako ng laptop, Oh, gamit ko yon pag may Zoom meeting. kapag kausap niya si Madriaga sa Zoom. O kaya naman pag nagbabanta siya sa presidente, kay First Lady, sa kay former speaker Martin Romualdez, di ba? Sigurado ako laptop gamit niya nun eh. Naka-Zoom ata yun eh. May kausap siya eh. So ginagamit niya lang yun sa pagbumura. Pagbumura at dun sa Zoom, sa pag kausap kay Madriaga. Pero hindi niya kilala si Madriaga, ka-Zoom lang. Kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Okay, hindi cellphone. Para maganda ang aking imahe, maganda habang nagbumura ko, talaga maganda yung dating, maganda yung boses ko. Di ba? Maganda ang labas ng imahe, yung graphics ba sa computer, maganda. Kaya laptop ang gamit ko, hindi cellphone. Oh, yan. Ikaw kasi, Alvin Tulisip, tanong ka ng tanong, nagagalit tuloy si Sara Duterte. Laptop, hindi cellphone. Kasi nga gusto ko maganda yung imahe. Sunod ay yung laptop ko, Ah, personal ko siya na laptop. Binili ko Okay. siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Kasi nasisira siya. At magastos bumili ng bagong laptop. Kano kaya yung laptop niya? A million kaya yung laptop niya? Million kaya yung laptop niya. Kasi merong mga laptop binili ang DepEd, magkano halaga? Malaki, mahal ang laptop na yung overpriced, diba? Office of the Vice President, overpriced. Diba, OBP? Diba, kinestyon nyo ng COA? Sobrang taas ng laptop, siguro maabot ng 300,000 ata, yung bawat sa laptop. Yung 300,000 na laptop, maganda na yun. Ito ang gamit ko eh. Magkano to? 100,000 plus. Ay, thank you nga pala, shout out kay Mama Sharon Joy Bayani Ayan. Ingat po kayo dyan sa Canada, ma'am. Kayo po, pati ang inyong pamilya. So, itong ginagamit ko, 100,000 plus itong laptop na to. Maganda na po ito. Laptop na binili ng DepEd, magkano? Di ba, overpriced. Magkano yun? Hindi ko matandaan, pero 1,000 rin eh. Kung hindi daw afford ng gobyerno, ibig sabihin, baka milyon yung laptop niya. Anong klase laptop yun? Milyon? Meron ba milyon na laptop? Saka, sabi niya, hindi raw mamahalin daw yung laptop niya, hindi niya raw ibabato yun. Sus, magkano lang siya yun? Mapasok at tumalabas nga na pera dyan sa bank account niya mag-asawa, bilyon eh. Tapos sabihin mo manghihinayang ka doon sa laptop. Ewan ko lang po. Parang hindi ako naniniwala. Sige, tuloy mo, ma'am. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Grabe talaga. So, hindi siya magtsatsaga sa laptop na provided ng gobyerno. Pero alam niyo mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, kapag ikaw ay vice presidente, pwede ka mag-request eh. May limit ba yon? May limit ba yon? Kasi may budget ka naman eh. Siyempre, vice presidente ka. Sinasabi mo na ikaw ay yung tawag dito, nagkakaroon ng surveillance, kaya nga malaki ang ang confidential funds mo kasi meron kayong intelligence. So, kinakailangan mo talaga magandang laptop. Tapos sabi mo, hindi ka bibigyan ng gobyerno. Parang hindi ako naniniwala ron. Kasi, di ba dapat, ibibigay sa'yo yung gusto mo. Kasi confidential yun eh. Miss confidential. Di ba? Intelligence for intelligence use yun eh. So, dapat mga high-tech yung mga di ba? High-tech. Baka meron na naman sabihin natin.
Kasi yung pag nagsasalita ako, nagbibiro ako, sabi ko, di ba umaalis kami, nag-unwind ako. Nag-unwind. Meron nag-correct sa akin, sir, hindi po unwind yun, unwind po yun. Kayo naman, minsan nagbibiro lang naman ako. Alam ko naman pong unwind. Kasi sabi ko unwind. So, tinama po. Okay lang naman yung totoo naman na talagang unwind ang ibig sabihin, ang pronunciation nun. Sabi ko lang unwind. Tapos ito, high-tech. May sumita na naman sa akin. Sir, hindi po high-tech. High-tech po. Minsan kasi, alam mo naman, kapag kasi masyado tayong seryoso sa buhay, baka tumanda tayo ng mabilis. Minsan, magbiro-biro tayo dito sa ating pinag-uusapan. So, di ba? Kinakailangan ang laptop ni Sara Duterte, high-tech. O high-tech. Tapos hindi raw siya binibigyan ng gobyerno. Hindi raw afford ng gobyerno. Hindi mas mayaman ka sa gobyerno. Diba? Ibig sabihin, mas mayaman siya sa gobyerno. Kasi ang gobyerno hindi makabili ng laptop na gusto niya. Siya ang bumili ng sarili niyang laptop kasi nga hindi afford ng gobyerno. O di yayamanin ka. Sana all mas mayaman pa sa gobyerno. Sige ma'am, tuloy mo. Nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So, bumili ako sarili ko. So, yun. Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagastos sa bibili ng bago. Baka naman ibang laptop yung siyempre, mahal yung laptop mo eh. Kumuha ka ng ibang laptop, ay nang inampas mo. Baka naman ganun ang nangyari. Hindi mo laptop ang ginamit mo. Ibang laptop kasi yung laptop mo mamahalin at hindi afford ng gobyerno. Baka naman kumuha ka ng ibang laptop dyan sa lamesa, ibinato mo. Pwedeng ganun, di ba? Kasi nga mamahalin yung laptop mo eh. So hindi mo laptop yung ginamit mong panghampas. Baka laptop na iba. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Competent, lumalabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, unstable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre dahil nako-consume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw. Yan. Malabas. Okay. So, ayan po, si Sara Duterte. So, yung mga sinabi sa kanya, sa bandang huli, parang totoo naman yun. Di ba? Tapos, ito mga kababayan ang tanong ko lang, sabihin na natin hindi mo binato ng laptop si Pua. O kung sino man sa abogado mo. Nagulat ako kung sinabi mo na hindi ka marunong gumamit ng laptop dahil hindi ka marunong mag-computer. Ibig sabihin nung nag-aaral ka, hindi ka man lang nag-type, kahit ano. Pinagawa mo lang sa iba. Di wow. Nakatapos ka na abogado, hindi ka marunong mag-computer. Ano, typewriter lang ginamit mo? Anak ng teteng yan. Tapos magiging presidente natin. Well, gano'n naman talaga di ba? Kapag naging presidente ka naman, hindi ka naman magta-type. Marami kang tao. Ngayong vice president siya, marami naman siyang tao. Hindi nga siya nagtatrabaho Hinahayaan niya lang yung kanyang mga tao na magtrabaho. Ayun lang, nung nag-aaral, paano siya nakatapos ng abogasya? Kung hindi ka marunong mag-computer, hindi ka marunong mag-type,
Simpleng Word, simpleng Microsoft Office, hindi ka marunong. Ginagamit mo lang pang Zoom. Anak ng teteng, pag ganyan, magtataka ang taong bayan. Paano ka nakagraduate ang abogasya? Hindi ka marunong mag-computer. Paano nangyari yun? Diba? So, ayun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.